Elena, huwag kong pababayaan ang bata. At haharapin ko lamang ang aking bagong dating na pamangkin na si Nina Lipo. Opo. Nina Lipo, Ito rin. binata ka na pala. Siya nga po. Kumusta ang tatay mo at nanay mo? Mabuti naman po. Ay! Witness! Tatlolo! Dadagitin ng bata! Tatlolo! Tatlolo! Madali! Patayin! Patayin ang ibon! Salamat at nailigtas mo sa buwitri ang iyong pinsan. Si Floresca, ano kanyang pangalan? Ang pangalan niya ay kinuha ko sa bulaklak na kapares ko rin, Florante. Florante. Okay, gandang pangalan. Florante! Florante! Dali po! Akala ko'y nawala na kayo. Nalibang lang kami sa loob ng gubat kapag maraming hanip doon eh. Eh, dami yung nahuli, ano? Mukhang nalalaluan mo na po sa palinudla, ah. Nasabi ng papa kung magaling daw ang guro, magaling din na nag-aaral. Sa'yo ko lamang minana ang galing ko. May katwirang ka. Magagawa ba itong gagawin ko ito? Pipitasin ko yung bunga ng pansanas na yon. Mabuhay si Menelipo! Talagang magaling ang profesor natin. Mabuhay! Durante, ikaw naman ang tumudla na isang bunga. Ayaw ko ng buga. Teka muna. Mayayap sa loob ng gubat na aking tutuglan. Ngayon ninyo makikita ang aking gawin. Nasa gulong ka ng Florante upang ipadala sa Atenas. Kaya sinulatan ko na yung bantog na burong si Antenor, pagkat siya ang ibig kong mamahalang pumantay sa iyong isipan. Magtatagal po ba ako doon? Oo anak, hanggang sa siya makatapos ng pag-aaral. Gusto ko po kasama ko si inay sa Atenas. Hindi maaari anak din eh. Aalisan mo ako ng tuwa sa buhay kapag inilayo mo sa akin ang ating anak. Floresta, huwag mong diligin ng luha ang pagkakalayo sa atin ng ating anak. At alalahanin mo yung salawikayang ganito. Pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palaksin ang bata sa saya. At sa katwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdam. Inaakala pa lamang ang hilahin na darat ni Dina matutuhang batin. Para ng halamang lumaki sa tubig, na ako'y nalalanta munting di madidig. Itinaluluyang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuwa'y manilis. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa hatol at muni, sa baitay sa lahat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang, sa irog na anak. Sa taburing bunso't likong pagmamahal, ang isinasama ng batay nunuka, ang iba anaki sa kapabayaan ang dapat magturong tamad na magulang. Yayamang narinig na ninyo ang mga gintungaran, ay kinakailangang pasimulan natin ang klase. Adolfo, huwag kang patalo kay Florante. Bumawi ka sa kanya. Ipakikilala ko sa iyo, ako pa rin nangaral sa klase. Ikaw na lang ang paborito ng Nesco. Kawa-awa naman si Adolfo. Alinsunod sa kasaysayan ay nalalaman ni Solomon ang lahat ng salita ng mga hayop, matangi ang salangga. Ito ngayon ang ibig kong malap. Ibig kong hasain ang inyong mga isip.
Nakapagsasalita ba at nakapag-uusap ang mga langgam? Sino sa inyo ang makasasagot? Adolfo. Ang langgam ay walang dila at hindi makakapagsalita. Ang mga langgam ay nagsasalita. Hindi nagsasalita ang mga langgam. Nagsasalita. Hindi mo papatnayan. Minsan narinig ko ang mga langgam ay nag-uusap. Sinungalingan! Hindi ako nagsisinungaling. Unahin mo kung ano kanilang pinag-usapan. Silang nagkakasalubungan ng mga langgam ay nagbubulungan. Kung saan nakalagay ang pilo ng aso. Silencio! Wala nang maging siguro ito para atang sa galit sa atin sa atin. Kalimutan mo na yan. Pero hindi pa pa. Lalong magagandang mga nimpa sa Albania. Kailangan alisin mo ang bigote mo. Ayan na. Adolfo, saan mo binili ang bagong sandata? Sa dati ko suki. Sapagkat ang ibig ko'y matalas na matalas. Yan ba ang gagamitin mo sa dalang ipalalabas? Mari. Nandito, Profesor, ang kanilang partisyela. Mabuti. Gagawin natin ngayon ang huling pagsasanay ng buhay ng Reyna Yukastas ng Haring Edipo at ng kanilang mga anak. Florante, magpasimula ka. Ako ang may karapatan sa Sestot Corona sapagkat nananalaytay sa aking mga ugat ang tunay na dugo ng hari kong amang si Edipo. Adolfo. Hindi, Mare. Ako ang may karapatan. Florante, ako ang dapat kilalaning hari sa Tebas. Ako ang dapat kilaling hari dito sa Tebas. Adolfo, akong panganay na anak ng Haring Edipot ng Reyna Yukasta. Ang panganay ang may karapatan sa korona. Ako ang panganay na anak ng Haring Edipo at ng Reyna Yocasta. Ang panganay ay siyang may karapatan sa korona. Bilang isang inay, ipinapayo. Sinandro, bosis babae. Bilang isang inay, ipinapayo ko sa inyo. Ay, sinang kahorehan. Hindi na inyong pa siya at hindi ako tumututo. Adolfo, bakit ka nakatanga? Ganito ang sasabihin mo. Kasi ngayon ako kung ibibigay sa akin ng hilaga ng kaharian. Ikaw na umagaw ng aking karangalan sa klase ay dapat mamatay. Adolfo! Tama na, Florante. Huwag mo palalayan ang nangyari. Bakit? Ano nangyari? Bakit gumawa ng gayon si Adolfo? Bakit? Alam niyo, maliliit pa kami. Babanta na si Florante. Magbog siya ng karangalan sa klase. Daram ko mga ito.
mag-alala. Mula ngayon ay kakaltasin ko siya sa talaan ng aking mga estudyante. Hindi ko akalain na kababata mo pa at kababaya at pagtangkan mo pa. Hindi kita mapatatawad. Makababalik ka na sa Albania. Ano pang hinihintay mo? Profesor, ako man po ay magpapaalam na rin. Hindi po ako maaaring mawalan kay Adolfo. Malaki po ang utang na loob ko sa kanyang mga magulang. Dinaramdam ko. Makasusunod ka sa kanya. Nakakayamot ang buhay ng isang prinsesa. Palagi na lamang kulong dito sa palasyo. Mabuti pa sa akin ang isang dalagang bukid. Malaya at maligaya. Laura, lahat ng tao ay nangangarap na maging anak hari at tagapagmana ng korona. Hindi lamang nila nalalaman ang buhay ng isang prinsesa na katulad ng ibong itong nakakulong sa isang hawlang ginto. Palagi akong may tanod, may sukat ang aking mga hakbang, at hanggang sa paliguan lamang ako maring makaabot. Huwag ka sanang hibang, anak ko. Kinaiingitan ng marami ang iyong kapalaran pagkat isinilang ka sa banig na ginto. Akong naiinggit sa mga dukhang isinilang sa banig na dayami pagkat tinatamasa nilang kalayaan. Ang Conde Adolfo. Sino ang Conde Adolfo? Ang bugtong kong anak ng nasirang Conde Chileno na matalid yung kaibigan at dating lamang po buhat sa Athena. Papasukin mo. Laura, pumasok ka na sa iyong silid at mayroon akong panuhin. Mahal na hari, bilang pagsunod sa tagubilin ni Ama, ay inihahandog ko ang aking sarili upang maging isang alagad. Salamat, Conde. Natapos ba ang pag-aaral mo sa Atenas? Atenas? Po, kahapon lamang ko dumating. Napakatingi ka ng ating prinsesa. Mailap na mailap sa mga lalaki. Para sa kanya ay wala nang magandang lalaki kung hindi sinagsiso. So nababasa na sa mga aklat ng mga adas. Kaya araw-gabi nadasal nang makasasana siya ng isang binatang katulad noon. Sinasabing talaga raw magandang lalaki sinagsiso. Kaya nang masarami niya ang kanyang sariling alinis sa tubig, ay kinilibangan at linigawan. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ha? Alam niyo, may panauhin daw ang aking ama. At siya ay yung si Conde Adolfo na nagtapos ng pag-aaral sa Athena. Maganda ba ang lalaki? Maganda sana lalaki kung walang bigote. Hindi na sila nagkakahulihan ng aking puso siniming. Ulit ang dinaramdam ko namatay siyang hindi man lamang nakausap ang aming bunsong si Florante. Talagang ganyan ang buhay ng tao at tapos na ang kanyang tadhana. Bueno, aalis na ako at baka nakakaabala ako sa iyong pagsusulat. Hindi naman. At salamat sa iyong pagkadalo rito. Nang anuman. Florante, anak ko. Mula rito sa mapanglaw na sandali na kinahahantungan ng aking palad, ay matapat kong ipinanghihiwatig sa iyo ang malungkot na pagkamatay ng iyong ina. Namatay siyang binibigkas-bigkas ng iyong pangalan. Nagdurugo ang aking puso sa pangyayaring hindi man lamang kayo nagkita bago nalagutan ng hininga ang babaeng pinagkakautangan mo ng iyong buhay. Ang iyong ama, Grisel. Masamang balita? Namatay ang aking ina. May nandawala ng halaga sa akin ang buhay ngayon. Saan ko man ibaling ang aking mga paningin ay panay na kalungkutan ang aking nakikita. Sinikap ko pa namang maging isang tampok na estudyante upang ang karangalan niya ay mayanay ko sa kanyang mga yapak. Talagang ganyan ang buhay. Ang mundo ay puno ng dalamhati at ang kanyang mamamayan ay dapat tibayin ng dibdib sa bugso ng kalungkutan. Kinakailangan akong umuwi. Uuwi ako sa amin.
Magpapaalam ako sa ating profesor sapagkat ibig kong makita ang libingan ng aking ina. Menando, ibig kong sumama ka sa akin. Ibig kong sumama sa iyo. Kung papayagan ako ng amayin kong si Antenor. Naina't magpaalam sa kanya. Naina't. Florante, ganda ng huli kong bilin. Huwag kang magtitiwala sa kababayang mong sukab si Adolfo. At huwag mo rin kalilimutan ang mga gintong butin na iniyaral ko sa klase na kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang hiling. Lalong kay ngatong kaaway na lihim, itanim sa isip nakakabakas. Dapat huwag kang magpapahalata. Tanggit mo ang lalim ng kang abika, ang sasunod at lihim na ihanda ng may pagtanggol sa harap ng digma. Sino kayo at saan galing? Ako'y si Florante na anak ng Duque Viseo. Kaya ang aking kaibigan si Menando at galing kami sa Atenas. Magtuloy kayo. Anak ko. Binatang-binata ka na ngayon, ah. Opo. Sayang at hindi ako nakita ang binata ni ina. Ako na sana ang pinakamaligayang binata dito sa Albania. Kung ang babaeng pinagkakautangan ko ng buhay. Hiniling sa akin ng iyong ina bago siya namatay. Napagating mo dito sa Albania. Italawin mo ang kanyang libingan. Ang kanya pong kahilingang yan ay natupad ko na sapagkat dumalaw kami kanina. Mabuti pa ba yan? Sino yung matikas na binatang kasing-kisig mo na katabi na Rivel? Siya po si Menando na aking kaibigan. Siya aking kababata at kaeskwela. Siya po'y pamangkin ng aming gurong si Antenor. At utang ko sa kanya ang aking buhay. Menandro. Menandro, tuloy ka. Menandro, ang tahanan ito ay para sa inyong dalawang ni Florante. Salamat po. Mahal Duque. Abang yan mo. Sulat po, galit sa mahal na rin. Tuloy. Mahal po, Duque Viseo. Pinababatid ko sa iyo na nasa panganib ang bayan ng Crotona. Sumanggap ako ng patalastas na tulungan sila. Kup-kup sila ngayon ng mga morong kaaway. Ibig kong magkausap tayo agad. Haring Linceo. Ngunit malalim na ang gabi. Ang mabuti, magtahinga na kayo at bukas na tayong umaga pumaroon sa palasyo. Opo. Mahal kong Duque Viseo, kagabi ay nangarap ako ng isang gererong kamukhang-kamukha ng kasama mo. Sino siya? Siya po ang tanging kong anak na si Florante. Lumapit ka. Hinihintang maging general ng hukbo ng Albania na tutulong sa Crotona. Ang hari roon ay ama ng iyong ina. Kailangang iligtas mo sila. Ang aking pong buhay at espada ay nakalangi pagtanggol ang kahariang Albania at Crotona. Patutuhanan mong hindi ako nagkamali sa pagkakapili ko sa iyo. Florante, dito ka na muna manirahan sa palasyo samantalang inihahanda ang hukbong tutulak patungo sa Crotona. Mahal meron po sana ako isang kahilingang ibig hilingin sa inyo kung maaari. Ano yon? Ibig ko po sanang makasama sa lahat ng layunin. Ang aking matapat na kaibigang si Menando na maaari kong pagkatiwalaan sa larangan ng digmaan. Sinasakayunan ko ang iyong kaibigan. Bibigyan ko kayo ng magandang silid sa palasyo. Tayo na. Elsa, mayroong kumakalat na balita na ang prinsipe sa Greece paririto sa Albania upang ipatiusap sa iyong mahal na ama ang iyong mga kamay. Oo nga, ulit pagsisigil siya. Bakit
Bakit, prinsesa? Sapagkat ang prinsipe ng Gracia ay matanda na at balo pa. Naku, di mahina lang ang tuhod nun. Pero kung di tayo nakainom ng mabuti. Ano yung mga nagtatawanan niyo? Boses babae. Yan ang paliguan ni Prinsesa Laura. At pinagbabawal dito ang mga lalaking huminto. Sabik na sabik kong makita ang prinsesang ibinabalitang kaagaw daw ni Venus sa kagandahan. Magsipagtanad kayo dito sandali. Ha? At ako panikog sa puno. Ama, Florante! Iwan mo siya. Prinsesa, sino naman at tiga saan si Narcisong lagi mong nababanggit? Si Narciso ay ang makisig na binatang nabasa ko't nakita sa aklat ng pangarap. Kung si Narciso isa lamang yung pangarap, ay paano ministrong makikitang buhay at makakausap? Ayun si Narciso! Patricia! Mga dama! Tignan ninyo siya! Oo, ako nga si Narciso. Buhay at nagsasalita. Ikaw bang Prinsesa Laura? Walang iba. Narciso, lagi kitang napapangarap. Sana'y kita'y magkausap ng harapan. Mare, mamayang gabi haharanahin kita. Oo, maghihintay ako. Menando, kaibigang Menando, talaga parang napakaganda ng Princess Laura. Napakagandang talaga. Ang kanyang mga pisngi maninipis na katulad ng talulot ng isang bulaklak. Ang kanyang mga labi kagaw ng mga rubi. Tinamaan ang puso ko ng busog ni Cupido. Ay, Menando. Ay, Florante. Napapano ka? Nakahibang ang kanyang kagandahan. Talagang nakahibang ang kagandahan ni Laura. Maniwala kayo sa akin. Nakahibang. Florante, uminahong ka. Tila ka naman nakakita ng mutya sa langit. Oo, Menando. Si Laura ay tila isang mutya sa langit na talaga. Maganda si Laura. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang hiling, lalong kay ngatong kaaway na lihim. Ang akala ko kung sino kayong taga-ibang bayan. Kayo pala ni Menandro. Nalalaman ba ninyong bawal tumigil dito sa malapit sa paliguan ng prinsesa? Hindi namin nalalaman. Salamat at naging kababayan kita. Kung hindi ay, Kung hindi ano, ipadadakip kita sa aking mga kawal. nagkakamali ka, Adolfo, sapagkat hindi kailanman maaaring mabilanggo sa Albania si Narciso. Pawawalang-walang pagdala ng Prinsesa Laura. Tayo na mga kaibigan. Teka na. Narito't nananawagan ang pusong sinugatan kapag samong benga. Buhat nang makita ka, ang puso ko'y laging balisa. Di na ako mapalagay, laging nababalot ng lumbay. Laurang sinta, halikat ako'y dungawin, magdan mong gumigiling, na sa'yo'y dumadaig. Ang dibdib ko'y bubuksan upang makita mo ang aking pangdamdam. Ang larawan mo ang siyang tinatawag at kinakaulayan. Halina Laurang sinta, bigyan ng pawasan ng pantankwang saya.
O Laura, kung minamahal, o buhay, nyaring aking buhay. Ngayon lamang kung parating sa langit. Sinimala ng puso yun, hindi malalaking sa kaganda ng mga. Nangangarap ka lang ng Narciso. Mamadi kang sampang nila. Talagang nalilibang ako ng ganito yung maganda. Kapag ilaw ang inyong mata. Sila ang iyong mga lapis. Ahalitan ng pinig. Nalilibang ako ng dahil sa iyo. Lasing na lasing ang aking puso. Laura, Huwag Narciso. napakarami ko naman. May mga bagay na dapat ipagdamot ang isang babae. Masamang mauna pang tumubo ang damo kaysa palay. Patalinghaga ako kung mangusak, Laura. Binubugtungan mo ba ako? Ang pagsisyan, ha? Huwag kang mag-alala. Yan ay hudya pa namin ni Minamdo na kapag may tanong din lumarating, pakitan niya ako. Umalis ka na. Ay, kung pati masyado mo rin mag-isa. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi sa akin, Laura. Kasi lang sa hindi ka aalis. Sige na, sinasagin pagsabihin, umalis ka na. Aalis ako kapag sinabi mo sa akin, iniindig mo ako. Baka ko na pagsabihin sa'yo. Ngayon na, ang panahon ay ginto, ayoko na kaya. Basta sanang magmadali. Ang pag-ibig at hindi ka nang isisigo na ililiwakong mapasok. Anong pangkanan kung patay ng tatay? Narciso, umalis ka na sana. Pinakikiusap ko sa'yo. Laura, pinakikita ko naman sa'yo, sagutin mo natin yun. Sisigas-sigas naman ang ibo mo. Alis naman ako. Ikaw, Mara, hindi ako alis. Mamatang pang mahuli na ako ngayon. Alis lang. Sasabihin ko nang iniibig kita. Umalis ka na lang. Totoo? Di ka sumuling, iniibig mo ko. Ito ang totoo. Umalis ka na lang. Iniibig kita. Oo, Mara. Salamat na. Tignan mo yung binata nakatingin sa atin mo. Ang ganda, ano? Palong-palo ako. Fernando! Halika na ba? Ikaw pag nakakakita ng mga babae, hindi ka na mapakali. Alam mo na eh, ang tandang na nakakikita ng Mga palay. Ginoo! Kanina pa po kayo inaantay ng mga lari. Makikilala mo ang anak ng aking kanamay na si Duque Viseo. Isa siyang tunay na gerero sa tindig. Balang araw ay ipakikilala ko rin po sa inyo aking ama, ang pinakamakisig na si Narciso. Sino ang sinabi mo? At saan mo nakilala ang taong iyong tinuran? Nakausap ko po siya at nakita sa laming tubig ng aking paliguan. Duque Florante. Narciso, Tuloy kayo, Florante. Laura, siya ay si Florante na anak ng Duque Viseo. Ang inyo pong lingkod na hunmahalik sa inyong mga yapak. Florante, Menandro, siya ang anak kong si Prinsesa Laura. Magsipo kayo.
Laura, nagagalit ka ba sa ginawa kong pagsisinungaling sa iyo? Sinong matutuwa sa isang manlilindang? Hinamak mo ang iyong sariling pangalan sa pagpapapel ng Narciso. Talagang hahamakin kong lahat. Makamtan ko lamang ang oo ng pinakamagandang dilag sa ibabaw ng lupa. Ngunit, gumawa ka ng kasalanan. Pagkat hindi si Florante ang aking inibig kung hindi si Narciso. Ang mga kasalanan sa pag-ibig ay pinatatawad. Oo nga. Kaya pinatatawad ko si Narciso ang sinungaling. Ngunit binabawi ko naman sa kanya ang aking pag-ibig. Binabawi mo yung pag-ibig upang ipagkaloob mo kay Florante, hindi ba? Hindi. Hindi na ako muling iibig. Ayokong muli pang malinlang. Kahit nasa nakita mong anino sa tubig? Oo. Kahit nasa binatang ng harana sa akin, nasinagot ko ng oo. Laura, binibiro mo ba ako? Aba, hindi ako nagbibiro sa pag-ibig. Hindi ko na lamang ang Albania pala isang langit na punong-puno ng mga tala at bituin. Hindi ko malaman kung sino ang piliin sa inyo. Kung hindi ako pipikit ay baka kumaduling sa mga luningning na naglalago sa inyong mga mata. Bakit kaya hindi naging ani ang aking puso nang nabigyan ko kayo ng tigi-tigisa? Bueno, magpapapihit-pihit ako. At pagkatapos ibababa ko ang aking rin na nakaturo. At kung sino man ang tamaan sa inyo, ay siyang pagsasanlaan ko ng aking nag-iisang puso. Ay, salamat. Hindi pa, Ako nagkaswerte. hindi pa tapos. Anong hindi pa tapos? Ikaw ang mapalad. Anong Pero pangalan hindi mo, ba ako Binibini? unang mong naturo? Anong pangalan mo, magandang Binibini? Ako'y si Patricia na unang dama ng prinsesa. Talagang mapalad ang aming angkang sapagkat ang ina ko ang siyang tumama ng unang premyo sa loterya ng kanyang kabataan. Higit na mapalad ka sa iyong ina, Binibini, sapagkat ang tinamaan mo ay ang pinakabanal na puso sa binatang Atenas. Managinip tayo at hanapin ang kaligayahan. Makikita mo, magbabayad ka. Ay, si Duque Florante. May katwiran talagang mahibang ang aking kaibigang si Menandro. Sapagkat kayo ay lubhang magaganda. Naku naman. Bakit ninyo iniwan ng prinsesa? Sapagkat ayaw ng mahal na prinsesa kay Floranting lumalakad sa lupa. Ang iniibig niya ay si Narcisong nabasa niya sa aklat ng mga panaginip na lumalakad sa ulap. Huwag kayo malungkot, mahal na Duque. Aalinin namin kayo, Duque Florante. Kayo ang bahala, aliwinin niyo ako. Narito na ang prinsesa. Huwag malisin ang inyong mga kamay. Ako magkaling. Ako ang bahala. Mahal na prinsesa. Ako ang bahala. Mga dama sa palasyo. Bitiwan na. Pinabababa mo ang iyong uri. Sa mga dama ko lamang ay... Laura, naninibugho ka lamang. Ganyan din ang nadama ko nang sabihin mo sa akin, si Narciso ang iyong minamahal at hindi ako. Huwag mo sanang bawiin sa akin biglang-biglang yung pagmamahal. Ni sa biro, hindi ko ibig na marinig dyan kailanman. Aba, hindi ako nagbibiro. Talagang nasaktan ako nang gamitin mo ang pangalan ni Narciso. Laura, huwag mo sana akong pabaunan ng dalamhati sa paglabas ko sa larangan ng digmaan. Bukas na bukas ay tutulak kami patungong Totona. Huwag mong patayin ang aking pag-asa. Nasa iyong oo ang aking tagumpay at pagpapakabayani. Parasahan kita sa iyong ginawa. Pagbabalik ko na at saka ko na bibigay sa iyong muli ang pag-ibig kong binawi sa iyo. Kung gayon, ay magiging marupok ang gagamitin kong baluti sa aking katawan kapag hindi may pinabaon sa akin ang iyong pagmamahal. Maaring mamatay ako sa larangan ng digmaan. Ngunit, hindi ako tatabla ng sandata ng kawit, hindi ako mamamatay kailanman kapag ipinabaon mo sa akin ang pagmamahal mo. Florante, pagdarasal ko ang iyong kaligtasan. Oras-oras ay gugunitain kita. Walang sandaling hindi kita alalahanin.
Ano pa ang gusto mo? Malabong pagmamahal. Ang ibig ko'y isang maliwanag na pag-ibig, katulad ng bigkasin mo nung ako isang narsiso sa iyong akala. Sabihin mong, iniibig kita, Flora. Sige na, mahal ko. Sabihin mo na. Oo. Malabo pa rin pag-ibig. Ang ibig ko'y liwanagin mong yung katugunan sa akin. Ibig kong sabihin mong, iniibig kita, Florante. Iniibig kita. Ano pa ang gusto mo? Kulang pa rin eh. Wala pang Florante. Iniibig kita, Florante. Ipagdarasal ko ang iyong kaligtasan sa larangan ng digmaan. Lalo kang magiging mahal sa akin sa sandaling malayo ka sa aking piling. Ano pa ang gusto mong iduktong ko? Wala na, mahal ko. Wala na. Salamat, Laura. Salamat, Laura, ng aking buhay. Umasa kang sa aking pagbabalik ay iaalay ko sa iyong mga yapak ang aking tagumpay. Pinangako ko kay Laura ang ihahandog ko sa kanyang mga yapak ng tagumpay. Kumanay na ako kay Patricia. Sa panahon at madali ay magiging kababayan mo na ako. Fernando, kinakailangan hati natin ang ating hukbo. Ang pangkat mong siya sasalakay sa mga kalaban ni Sulaman. At ang pangkat naman ang lulusog sa loob. Maputing paraan ang naisip mo. Kailangan kumilos tayo kagad. Kaya! Nakahanda ako. Sino ang pangalas na humahamon kay Florante yung hanggang mga Kristiyano? Ako ang Diyos balik na kilabot at kinatatakutan sa daigdig. Subukan natin kung ang dila mo'y kasintapang ng espada mo. Papatay ng walang laban. Nakadamputin mo yung sable.
Hindi ko nalalamang magaganda pala ang mga dalaga sa Crotona. Ibig ko nang maging taga rito. Sinasabi, bulaklak lamang yung pananalita. Hindi ako sinungaling. Talaga kayong maganda at nakabibihag ng puso. Minanalan ko, ipinakikilala ko sa iyo ang Duquesa Isabel na ang unang Haring Alberto. Ewan ko kung anong dapat namin ganti sa inyo. Ang isang guerrero lad ko ay uhaw na uhaw sa dugo sa larangan na laban. At uhaw na uhaw din sa pag-ibig sa ganitong lipunan. Sa palagay ko ay tama na sa akin na isang pusong may bibigay sa akin ng Crotona. Aking mga kabik, kinig kayo. Ang kaligtasan ng ating bayan ay utang natin sa katapangan ng aking apong si Florante at sa kanyang kadiga na si Menandro. Bilang pagkilala sa iyong kabayanihang Florante, ipinagkakalop sa itong espada na minana ko pa sa aking mga ninuno. Salamat po. Sa pamagitan ng espadang ito, ay sisikapin kong igrupo ang kapangyarihan ng mga Moro. Ang gantimpalang ito para kay Menandro. Ang uninang kwintas na ganito ay sinasabit lamang sa leeg ng mga bayani. Menandro, Mawalang galang po. Huwag kang mag-alinlangan sa akin. Tanging ikaw lamang ang pinag-uukulan ko ng ganyang pag-ibig. At kung sakali mang may alinlangan ka sa akin, sinasaksi ko sa iyo ang langit, ang buwan, at 10 na mga bituin. Aray, naman bituin. Menandro, kanina ka pa hinihintay ng mahalario pang sabitan ka ng kwintas ng pagkabayani. Hindi pa tapos ang... Mawalang galang na. Halika na. tanggapin mo, Menandro, ang kwintas na ito bilang pagkilala sa iyong kabayanihan at katapangan. Ang uninang kwintas na ito ay sinasabit lamang sa leeg ng mga bayan. Salamat po. Duque Florante, Haring Alberto, may sugo pong dumating galing sa niya. Anong balita? Nahulog daw po lahat sa kamay ng Persiano, ang Albania. Ang mga dugong mahalay na sa loob ng bilangguan. At sa mga Moro'y namumuno ang isang kilabot at balitang Prinsipe Aladin. Menandro, ngayon din ay handa mo ating hukbo papunta sa Albania. Florante. Babalik ako sa Persia upang ihandog sa bakas na aking ama ang tagumpay. At ikaw, Usman, ikaw ang hinihirang kong emir na mga mahal natin sa Albania. At mahigpit na ipinabibinog sa inyo na igat at pitagan ng mga bahay, ha? Opo, Prinsipe Aladin. Sa alis na ako, ha? Yahatis ko po kayo. Tawag na. Ako ang hari ngayon dito sa Albania. Magagawa ko ng gusto kong maibigan. Yarap sa akin ang magandang prinsesa ng Albania. Gusto ko siyang makausap. Kailan sa mga ating naging buhay? Hindi man lamang tayo nabigyan ng pahisulot na makadalang sa aking anang nasa bilangguan. Sana'y maisipan man lamang ni Florante magbalik sa Albania. Mahal na prinsesa, meron po sa sundang Moro naghahanap sa inyo. Prinsesa, nagtatawag kayo ng emir na si Usman. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang mag-usisa. Sumunod ka sa akin. Sabi ang emir na yan, kung ako lang naging lalaki, nakamatay na ako ng tao. Lumakas kaya ako! Pag
Napag-aralan mo na ba ang aking pag-ibig na inihandog sa'yo? Nakasangla na sa ibang aking pag-ibig at pagmamahal. Alamin mong umalis na si Prinsipe Aladdin at ako ang iniwang emir dito sa Albania. At walang nakatatanging babae sa pag-ibig ng isang emir. Sa inyo, sa Persia, ngunit hindi dito sa Albania. Pag ginapin mo ang aking pag-ibig ay parurusahan kita. Pag hiniyangan mo ang iyong buhay. Walang kailangan parusahan mo ko ng kamatayan. Matamis ang mamatay kaysa maparang isang salawahan. Iisa lamang ang aking oo. At minsan lamang akong umibig. Napakatigas mong mangusap. Sa harap ng isang emir, ang pangusap mo'y kalapastanganan. Pagbabayaran nito ng mahal. Sa ginawa mong pananampal na ito sa akin, bukas na bukas ay papuputulan kita ng ulo. Banda ko na, prinsesa. Matuto pa rin namin ang utos ng pagpugot sa'yo. Pinakikiusap ninyo, bigyan muna ninyo ako ng panahong makapagdasal. Sayang lamang. Pinensyos ng mga Kristiyano, di katulad ng ani mga Diyos. Ganyan pa may makapagdarisal ka. Nakikita ba aking nakita? Mga mo. Pinapupugutan ng ulong babaeng nakaluhod. Dito kayo at lalapit ako mag-isa. Kasama ko. Huwag na. Kapag kailangan kong inyong tulong, saka kayo sumatulong. Hindi ko mapapayagang makilaban ng duke ng nag-iisa sa mga takso na yan. Pabayad mo, kaya niya lahat yan. Ano bang kaya? Ano yung pantulong kung patay ng tutulungan? Mga taksil! Magbabayad kayo! Laura, wala ng buhay. Ikaw? Oo, pupugutan niya ako ng ulong. Anong ganun at pupugutan nilang ulang banal na babae ng Albania? Saka na natin pag-usapan ng lahat. Ang ama ko't ang ama mo'y nasa ang bilangguan. Ligtas mo sila, Florante. Florante, dito ka na kailangan. Ako sa mga Moro. Florante! Anak ko! Salamat pashala sa iyo, Florante. Kayo lahat ay malaya na. Hilimas na sandatang itong ipinagkaloob sa akin ng hari sa Crotona. Ang mga Morong lumupit sa inyo. Ipagdiriwang ng buong Albania ang ginawa mong ito, Florante. Florante, salamat na dumating ka. Subalit batid namin lahat na walang ibang makapagliligtas sa amin sa kahirapang ito kundi ikaw lamang. Kasi Ilang puso ang nabihag mo sa Crotona. Marahil ay nilimot mo na ako nung makaharap mo ang mga dalaga roon, hindi ba? Sumpaman, hindi kita nalimot. Wala akong nakita mga dalaga doon. Panay na matatanda ang babae sa Crotona. Na kumbaga sa bungang kahoy ay laos na at hindi mo na makakain.
natutulog. Naku, ito sila, Tona. Siyempre, inaabala mo ako sa kasarapan ng aking panaginip. Panaginip? Bakit na nagginip ka ba? Ako ba napanaginip mo? Oo. Hinahabol daw kita. Para daw tayong dalawang pusang naghahaganal. Inaabot kita. Inabot mo ako? Oo. Pagkatapos ano? At pagkatapos ngayon, pinalo mo na ako, nagising ako. Naku, sayang. Ituloy mo. Ha? Ituloy mo. Tuloy? Oo. Sige. Bakit? Uy! Iliwan mo ko. Yan ang karuktong ng panaginip. Nakikita tayo ng prinsesa. Hindi Inuman tayo mo ka. panaginip yun. Ayoko. Uy! Nakikita tayo eh. Bakit ka tila nalulungkot, Florante? Ano bang iniisip mo? Mahalaga, Laura. Mahalaga para sa ating kaharian. Ibig kong dalhin ang digma sa Persia. Ibig ko'y huwag ka nang malayong muli sa aking piling. Nais ko'y lagi kitang nakikita. Walang katiwasayan ang ating pagmamahalan, Laura, kung laging nasa ligalig ang ating kaharian. Anong ibig mong sabihin? Habang nabubuhay ang kilabot na Prinsipeng Saladin, na sinasabing isang mark sa digmaan, ay hindi matatapos ang ligalig dito sa Albania. Florante, sila din ay isang lalaking magalang at makatwiran. Sa palagay ko'y hindi sa kasintahan ng digmaan. Magalang siya sa mga babae, sa mga bata, sa mga matatanda. Kaibang kanyang ugali kaysa kanyang mga alagad. Mare, ngunit ang Moro ay Moro. Siya'y anak ng isang sultang masakim, mapagkamkam ng kaharian ng iba. Walang iba kundi si Aliadab. Marangal na Sultan, dumating na po si Clarita. Papasukin mo. Mga babae, pumasok muna kayo sa kwarto. Ako'y may panauhin. Pinatatawag daw po ninyo ako. Oo, sapagkat humingi ka sa akin ng isang buwang taning upang isitin ang pag-ibig na inihahin ko sa iyo. Ano ang pasya mo? Hindi ko na kayo paglilihiman. Naipangako ko ng aking pag-ibig kay Prinsipe Aladin na inyong anak. Ano ang sinabi mo? Di ata't pinagkaloob mo ang iyong puso sa anak kong prinsipe? Hindi maaari.
ikaw ay magiging akin sa anumang paraan. Bakit ka pumasok ng walang pasintari? Dumating pa ang Prinsipe Aladin, nadala ang tagumpay na natamik sa Albania upang ihandog sa inyong paanan. Pangahas na Prinsipe. Bakit pinagbalik dito nung wala akong pahinturan? Tawagin mo siya. Mahal ko, Ama. Dala ko at nihahandog sa iyo ang aking natamang tagumpay sa Albania. Si Haring Licio ay nangako magbabayad sa atin ng buwis taon-taon. Bakit mo iniwan ang hook mo sa Albania nang wala akong utos? Nasa mabuting kamay ang Albania. Iniwan ko si Usman upang siyang maging emir doon. Kahit na, ang isang mabuting general ay dapat sumunod sa utos ng isang sultan. Lerida! Aladin! Takpin ang swahili kong anak! Sumama ang kakatimpala mo sa aking tagumpay? Kung sa ibang mga labinula itong papaparakin mo sa akin, bubugan na ba yung aking espada? Ako'y susuko. Hindi dahil sa takot sa isang sultan, kundi dahil sa paggalang sa amang pinagkakataon ng buhay. Ayan, sinusuko ko aking sandata. Mga tanod, huwag kayong mangimdakpil ang walang kasalanan ni Prinsipe. Mahal na Sultan, nabawi pinuplante ang Albania. Sinarot ang kanya sandata ang ating hubo. Salamat na lamang at nakatakas ako. Ano lang mabuti ang taksil kong anak at sa ikatlong mabutan silang ulo. Dahil yan, Mula ngayon sinusumpa ko ang Persya. Hindi ko nakakalakali na aking sandata upang ipagtanggulo sa mga kaaway ang kanyang karangalan. sino kaya tanong kailangan ninyo? Danela, Florida. Pisang kong paluhadin. Ipahintulot mong makausap ko si Aladin. Kay mahal ang inyong hinihingi. Nangangahulugan ng aking ulo. Huwag ka sana mo. Babawin sa iyong aking pag-ibig pag hindi mo pinahinsinutang makausap ni Florida si Aladin. Dardanela, kung may 1,000 buhay ako ay aking ibibigay, huwag mo nang bawiin ang inyong pag-ibig. Kung gayon ay, Mahal na prinsesa. Nakayaya mo ang buhay dito sa Persya. Lahat na matatabang inihinat ang magagandang babae para sa sultan. Natatakot ako, makabalang araw ay. Mahirap na ang mangyari. Mamatamisin ko pa ang kamatayan. Aladin, Narito ko! Paano ka nakarating dito? Aladin, pinsan ko ang namamahala ng bilangguan. Gutom na gutom ka na marahil, ano? Nadala kong pagkain para sa iyo. Hindi ko nararamdaman ng gutom kung kita'y aking kaharap. At mabubuhay ako na habang panahon kung ika'y aking kapiling. Nilupit sa atin ang pagkakataon. Nung umalis ka sa Persya at digmain mo ang Albania, ay nagpahayag sa akin ng pag-ibig ang iyong ama. Laking kataksilan. Kaya pala hinanggan niya ipabilanggo ako. At papuguto ng ulo sa ikatlong araw. Aladin, hindi ko mapapayagang pugutan ka ng ulo. Gagawin ko lahat na aking magagawa upang makalaya ka. Salamat. Ngunit kung ang kalayaan ko ay mangangahulugan ng ating kasawian sa pagmamahalan, ay mamatamisin ko pang mamatay sa hatol ng aking ama. Tatanggapin kong may pagpapakunwari ang pag-ibig ng iyong ama. Yan lamang ang mabuting paraan. At yung malaya ka na, at saka ako tatakas. Berida, ni sa bigay-bigay hindi ko gustong malahiran ang kasalanan ng ating pagmamahalan. Huwag kang mag-alaala, Aladin. Magtiwala ka sa akin. Minamahal kita. Minamahal kita, Aladin. Gagawin ko ang lahat, mabuhay ka lamang. Kasakdalang. Kasakdalang ano? Berida, matamis pa sa akin ang kamatayan kaysa isang lamuang yung puso sa aking ama. Gagawin ko ang gayon. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Wag! Wag! Berida!
Narita! Narita! Hinihiling ng bayang pati ikaw ay idamay ng kapugutan. Ginawa ko lahat ang aking magagawa upang iligtas ang iyong buhay. Hinihingi ko namang maging gantimpala ang puso mo. Pinasalamatan sana kita kung pinairugan mo ang kanilang kahilingang mamatay ako. Wala nang halaga sa akin ang buhay. Hindi, Mare. Kailangang mabuhay ka upang maging reyna sa piling ko. Laura, iniibig kita mula nang kita'y makita. Ang buhay, ang karangalan at kayamanan ay wala nang halaga sa akin mula nang mamatay ang aking ama. Ang pag-ibig na inihahandog mo sa akin ay lumalason lamang sa aking puso. Dapat mong malaang kausap mo isang hari. Ang pag-ibig ko hindi maring mabigo. At ang pangungusap ng isang hari ay hindi maring mabati. Nalalaman ko dahil kay Florante kanya ka tumatanggi sa pagmamahal ko, ipapapatay ko kasingkangan mo kung hindi ka magbabago ng akala. Kailangan nating iligpit si Florante. Pagtulungan natin isipin ng paraan upang mapatay siya. Madali natin siya may liligpit. Sulatin siya sa kampong kinahimpilang ngayon at ang liha may lagdaan natin ng sa haring liligpit. Magaling. Ngunit nakikilala niya ang forma ng hari. Mahina ka. Hindi ba't batid mong kilabot ako sa panghuwad ng anumang bagay? Ha? Akong gagawa ng sulat at tatatakan natin ang selyo ng hari. Ano? Magaling kan talaga, Horacio. Ihanda mong mabuti na lang. Sapagkat siya na lamang huling taon dapat nating iligpit. Ngayon din. Marahil ay huling araw natin ito upang maitaboy ang kalabang Moro at madala ang labanan sa kanilang lupain. Sa mga sandaling ito, wala sa isipan kung tungkol sa laban, tungkol sa gera. Kagabi na panaginip kung ginagahasan ni Adolfo si Laura. Karaniwang baliksan ang panaginip. Kulang ka lamang sa paligo, kanya ka ganyan. Kagaya isang araw, sabi mo naman sa akin, pinugutan ang ulong ang mamunduke. Yung Florante. Sulat, Parsenyo. Sulat? Kay Laura ba? Hindi. Diyaling kay Haring Linceo. At sinasabing magbalik daw ako agad sa Albania. Iwanan kong mando siya rito. Magkikita tayo muli ularo ng aking buhay. At tapusin mo muna yung pagkain makakagutumin sa daan. Menandro, kapag busog ang puso ng isang tao ay busog din ang kanyang tiyan. Huwag mo kalilimutan ang itinagubilin sa atin ng tenor ng lisanin natin ng Atenas. Mangilag ka sa higanti ni Adolfo. Hindi na bata si Florante. Sukat ng isipin kong kagandahan ni Laura ay sapat na upang lipunin ko 1,000 mga Adolfo. Lumabas ka at kung sakarit may dumarating na kaaway, ay ipag-ibigay alam mo agad sa akin. O pamanap yung pesa. Patricia, may sulat ako dito para kay Florante. Ngunit hindi ko malaman kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Si Aracide. Hoy, basta saan mo nakita? Nakita ko siya sa tagiliran ng simbahan at nagbabalat kayo isang sulubi. Nagkausap kami. Ngunit, may bantay na lahat ang lagusan sa palasyo. At mahirap kang makalabas ng Albania. Kung bahala, lumiligaw sa akin si Horacio at gagawin kong mangangalakal si Aracide at sa isang pindat ko lamang ay maihingi ko na sinampasi si Horacio. Mag-iingat ka sana, ha? Sige, may pahintulot. Meron na. Buksan ang pinto. Oh!
Ikaw na ang pinakamapalad na lalaki sa ibabaw ng lupa. Sa iyo na ang yaman, at sa iyo pa ang kagandahan. Ayun na sila. Maupo ka, Laura. Patricia, iwan natin ang hari at ang prinsesa. Marahil ay bubuksan mo na ang langit para sa akin ngayon. Laura, huwag mo sanang tanggihan ang pagiging reyna sa aking piling. Ipahintulot ng inyong kamahalan na mag-isip muna ako ng 5 buwan bago tanggapin ang Alam mo, Horacio, hinihingi ni Laura ang kalayaan ni Florante bago niya ako ibigin. Madali po yan. Padala natin siya sa matatapat nating kawal doon sa kagubatan ng Itiro. At itali natin siya sa isang punong kahoy. Hindi lilipas ang magdamagay, sisilain siya ng mapapangis na hayop katulad ng tigre at mga leon. Magaling! Magaling ang naisip mo. Ngayon din isagawa natin ang bagay niya. Yan, yung puno na yan dapat pagkapusan sa kanya. Ha! Dali yan! Hayop ka lamang balat niyo dito. Kailangan ko ngayon ang kamatayan. Kaya mang sinabi sa akin ni Laura ang kanyang pagmamahal. At tulpong malupit. Laurang sinungaling. Ito'y utos lamang sa amin ng hari. Tara! Sa loob at labas ng bayang kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Kagaling at bait ay nalulugami. Ininisahukay ng dus at tigati.
sa korona dahil ng Haring Linceo at sa kayamanan ng duking ama ko ang ipinangahas ng Conde Adolfo sa buga ng samaang Albanyang Reyno. Ngunit kung apuhating ko sa sariling isip, ang suyuan namin ang pili kong ibig. Ang pagluha niya kung ako'y may hapis nagiging ligaya, iyaring mga sakit. Ngunit sa aba ko, sawing kapalaran, ano pa ang halaga ng gayong suyuan kung ang sing-ibig ko'y sa katahimikan ay humihilig na sa ibang kandungan. Sa sinapupunan ng Conde Adolfo, aking natatanaw si Laurang sinta ko. Kamatayan, nahan ang dating bangis mo nang di ko damdamin ang hirap na ito. Kung ako'y mayroong kahapisang munti, tatanungin mo na kung ano ang sanhi. Hanggang di malining ay idinarampi sa mga pisngi ko ang rubi mong labis. Halina Laura ko't aking kailangan. Ngayon ang lingap mo ng nagdaang araw. Ngayon hinihingi ang iyong pagdamay ng abang sinta mong nasa kamatayan. Clarida, tapos na sa akin ang lahat ng tuwa. Kung sa aking sintay iba ang umagaw, at di ang ama kong dapat na igalang, hindi ko masabi kung ang pikang tangan, bubukan ng libot laksang kamatayan. Itong kinarap na ng palat kong linsil, salamin malinaw na daparhalin, nang makatatap ng hindi abot, ang kahirapang kundi makayang bathit. Ay, ang mga mako, bago ng lunas, mas lamang ng pagdilog at pagpapanaya. Pinapalato ng kapighatian ang luha niya yung puso sa matay mundo pa. Ang lahat ng tuway natapos sa akin. 10 niya ring buhay ay naging hilahil. Ama ko'y hindi na malalaong hintin. Ako't sa payapang bahayayakapin. Laura, kung ikaw may nagsukab sa akin, mahal ka ring lubha din sa panimdim. At kung mangyayari hanggang sa malibing ang mga buto ko, kita'y sisintayin. Sa abang-aba ko, di yata o Laura, mamamatay akong hindi mo nasinta. Ito ang mapait sa lahat ng dusa. Sa akin ay sinong mag-aalaala. Paalam Albanyang, pinamamayanan ng kasama't lupit, bangis kalinuhan. Akong tanggulan mo'y kusamang pinatay, sa iyo'y malakihang panghihinayang. Laura, kalagan mo ako ng aking mga tali. Totoo bang nag-iibigan na kay Adolfo? Nang walang yan si Adolfo. Nahulog ako sa kami ng muro. Nalalaman kong ikiting Albanya. Alinsunod siya yung pananamit. At ako'y Moro. Matandang makalita ating mga lahi.
Datapot sa kaayusan mo ngayon, dapat kita damayan at magkaibigan tayo. Salamat. Ang akala ko walang pusong lahat ang mga Moro. Ngunit, kaiba ka sa lahat at gintong-ginto ang iyong pag-uugali. Salamat. Si Florante, nagbalik sa Albania. Hindi ba nakasalubong? Hindi. Meron siyang sulat. Sulat? Florante, pinatay ni Adolfo ang haring ama ko at ang iyong ama. Siya na ang hari ngayon sa Albania. Pinipilit akong pakasal sa kanya. Kailangan ng iyong tulong, Laura. Nasa panganib ang buhay ni Florence at ng Prinsesa Laura. Tanod! Oh! Sabihin mo kay Tadeo, handang hukbo. Babalik tayo sa Albania. Opo. Nadudurog ang aking puso. Oo nga't nakita kong nilabas ng bilangguan si Florante. Ngunit masama ang aking kutob. Nagtataka ako kay Aratibel. Kung napaabot niya ang sulat sa kampo at tinanggap ni Menandro, ay dapat na sanang narito sila ngayon. Bihis na ba ang Prinsesa Laura? Opo, hinihintay na lamang ang pagtawag sa kanya. Sino ba? Ako ang biyaherong may pahintulot. May dala akong mga handog para sa kasal ng hari. Buksan ang pinto! Ilalagay na po ba sa inyo ang pera? Hindi na kailangan. Tapos sa akin ang lahat at wala na akong pag-asa. Iwanan ninyo akong mata. Nasa dulo mo ang huli kong pag-asa. Hindi ako maaaring pakasal sa isang lalaking hindi ko iniibig. Matamis ang kamatayan kung ulila din lamang sa minamahal. Hindi kita maaaring pagliluhan, Florante. Horacio, ano't wala pang asobispo? Mahal, napasok po ni Minandro ang kaharian. Horacio, ihanda mga kawal at harapin ang mga tampalasan. Ngayon po. Florante. Oh, Florante. Sinilibig kita at ang pag-ibig ko sa'yo ay babaunin ko hanggang sa libingan. Prinsesa! Dumating na sila ni Menandro at kumakuha nila ang kanya. Diba? Salamat sa Diyos. Prinsesa! Dumarating sa Haring Adolfo. Pagtako tayo. Laura, dinusog tayo ng mga Moro. Tumakas tayo ngayon din, mahal ko. Hindi ako tatakot ng kasama mo. Paiwanan ako dito sa Albania. Sa mabutihan o sa masamaan ay sasama ka sa akin. Sasama ka, sinabi ko sa'yo. Horacio, tatalin ko si Laura sa gubat ng ipilo. Kinakailangan ipagsama ko rin si Patricia. Mauna na kami. Sumunod ka na o kayong nakawan ni Patricia. Opo. Menandro. Ipagpatawad mo ang aking kapangahanan. Ang lahat ng ito'y atas ng aking malaking pag-ibig sa iyo.
Wala akong kapatawarang makakamit sa akin. Huwag ka sana mapagmalaki. Sandali ito sa kansilyo na kukulmin ko sa aking mga palad. At magagawa ko ang lahat ng aking kaibigan. Oo. Mari mo kung saning bumuo. Ngunit ang maliliit kong buto'y maring tumimo sa mata kong lalamunan. Kung hindi ka makuha sa maabutihan, eh sa masamahan. Dudurugin kitang tulad sa isang bulaklak. Sisimsimin kong lahat ng iyong kabanguhan. Kaya ganda pala, kaya lungkot na yung buhay. Matagal na akong humahanga sa iyo, kabayanihan. At matagal na rin akong nabibingi sa tunog na iyong pangalan. Ngunit hindi pa rin ako ganap na bayani. Sapagkat hanggang ngayon, hindi ko pa nakakaharap si Aladin ng Persyang isang martiro sa digmaan. Si Aladdin ay gaya mo rin isang sawi. Na kung nabantog man ay gawa ng mga balitang maraming dagdag. Ako ang Aladdin, hinahangad mong makaharap sa digma. Hindi ko akalain. Talagang malaw na kitang hinahanap upang makalaban. Ngunit, utang ko sa iyo ang aking pangalawang buhay. Kaya't wala akong lakas, walang talim ang aking sandata. Mapalad ka sa dilang mapalad, Florante. Sapagkat ibang tao ang umagaw sa iyo kasintahan si Laura. Samantalang si Plerida ko'y ang umagaw ay ang sukab kong ama. Sa ibang araw ko na isasalasay sa iyo ang malungkot kong buhay. Nagsisikip lamang ang dibdib. Tay, Salamat at nakatanan ako. At kung hindi ay natuluyan ako napakasal kay Ali Adab. Nagdamit lalaki ako. At marami ng kagubatan ng aking nilibot. Ngunit hindi ko pa rin natagpuan ang sinta kong si Aladdin. Ang mga taong matiisin ay ginaganting palaan ng Diyos. Anong malay mo kung makita mo rin siya? Sana'y makita ko ang aking si Florante. Laura, Florante! aba, Plerida! Aladdin! Pinakikilala ko sa iyo si Prinsesa Plerida ang aking tagapagligtas. Mahal na prinsesa, kulang pang ibayad ko sa inyo ang aking puso sa ginawa niyong pagkakaligtas kay Laura. Prinsesa Laura, pahintulot mong ipakilala ko sa iyo ang Prinsipe Aladin ng Persya ang nagligtas sa akin. May mga sundalong dumadating. Menandro! Florante! Kamusta? Mahal na prinsesa, naparito kami upang iligtas kayo sa taksil na si Adolfo. Patay na ang taksil at ang nagligtas sa amin ay si Prinsesa Plerida ng Persia. Mabuhay ang Duke Florente at Prinsesa Laura! Mabuhay! Mabuhay ang Albania! Mabuhay!